Book of Acts 16, verse 6 to 7. Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia, after they were come to Mysia, they essayed to go into Bithynia, but the Spirit suffered them not. God controls our journeys. Yan po ang sa pag-asa ko ay gusto ng Panginoon na ipahatid sa atin. Sa pagitan ng Book of Acts, nakikita natin na siya ang nagsasabi saan tayo pupunta at saan tayo hindi pupunta. Para atin po yung papahayag na ang Panginoong Diyos ay may kapasyahan. Siya ang nagkokontrol ng lahat ng bagay, pero especially sa ating mga lakad. Si Apostle Paul ay kasama niya si Timothy, kaya sabi dito, dalawa sila. When they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, sila po ay nagkakaroon ng missionary journey. Sila ay umiikot sa iba-ibang lugar ng mga hentil upang ikalat ang ebanghelyo ni Kristo. At sila ay pumunta na sa isang lugar ng pangalan ay Phrygia. At sumunod ay doon sa Galatia. Kaya po nagkaroon ng Paul's epistle to the Galatians. Ay dahil natatag ang isang iglesia ng mga taga-Galatia. Subalit, pupunta sana sila sa Asia. So siguro, yan, Turkey kasi, no? Itong Phrygia and Galatia ay boundary niyan ay yung Turkey na alam natin ngayon. Kaya pagka lumagpas ka dyan, Asia Minor na yan. Parte na yan, nag-overlap yan. Ano? At gusto sana nilang pumunta doon sa Asia, subalit ang sabi rito, forbidden of the Holy Ghost to preach. So, ang una nating iisipin, bakit hindi sila pinayagan pumunta doon sa Asia? Alam natin later on, nagkaroon ng mga church sa Asia kasi sinulatan ng Panginoon sa pamagitan ni Apostle John. Write to the 7 churches, to the angels of the 7 churches in Asia. Kaya eventually, meron ding pumunta sa Asia. At eventually, tumanggap din sila sa Ebanghelyo ni Kristo. Nagkaroon din ng kaligtasan doon. Pero, the first attempt na pupunta si Paul doon, kasama si Timothy, they were forbidden of the Holy Ghost. Tapos, ito pa isa, sa verse 7. After they were come to Mysia, so na-detour sila. Punta sila ng Asia, sabi, hindi pwede, wag. Or, hindi sila nakatuloy. So, nangyari, punta sila ng ibang lugar, Mysia. And pagkatapos ng Mysia, so, ibig sabihin niyan kasi, pag pumunta sila sa isang lugar, mangangaral sila. Magba-Bible study sila, mag-preach sila, maghahanap sila ng mga tao na kahit wala silang kilala doon, maghahanap sila ng makakausap, i-introduce nila si Jesus Christ bilang tagapagligtas, bilang maestro. So, yan yung ginagawa nila. Kaya ang tawag natin dyan, although wala sa Bible yung salitang missionary, ay ang tinatawag natin dyan ay mission. Missionary si Paul, at yan ay mga mission. Missionary journey. Yan ang tawag natin dyan. Pero yung mismong word na missionary or mission, wala sa Bible. Pero yung journey, pupunta ka sa isang lugar, pupunta ka sa susunod, pupunta ka. At yan ay mission work. So, nangangaral ka, tapos kung may tatanggap, kung kikilos ang banal na espiritu,
ay tatanggap kay Kristo yon, tapos magiging follower of Christ yon, magkakaroon ng church doon. Magpapabaptize yon. Ganon ang paulit-ulit na ginagawa ng mga Kristiyano noon pa hanggang ngayon. Nuulit lang natin yan. Wala tayong bagong invento rito. Pagka may inimbento, yun ang delikado. No? Mga bagong mensahe, bagong pamamaraan, bagong mga ugali na di naman natin nakikita yun yung ginagawa ng mga apostoles. So, they are going to Mysia, and then I said to go into Bithynia. Pupunta sana sila after Mysia, punta ng Bithynia, but ang sabi rito, the Spirit suffered them not. Ibig sabihin ng suffered, allowed them not. Hindi sila pinayagan ng Holy Spirit na tumungo or tumuloy sa Bithynia after Mysia. So, ang Panginoong Diyos nakikialam kung saan ka makakatuloy, saan ka hindi tutuloy. At siguro, nahalata natin yan sa ating buhay. May mga plano tayo, may mga gusto tayong puntahan, whether it's missions or soul winning or personal. Even in our personal lives, malalaman, siguro makaka-identify tayo. Hindi tayo natutuloy. May kompleto na. Yung iba, kung abroad yan, may mga passport na. Kompleto na. Yung iba nga, may ticket na ng eroplano. Pero, either hindi nakasakay. O yung barko. Diba? Yung mga marino. Sasakay na, kompleto na, nakapirma na ng kontrata, biglang either canceled, hindi nakasakay. Naiwan. May mga naiiwan na eroplano dito, nakakatulog sa airport. Meron akong kilalang ganun. Naghihintay ng eroplano, 10 hours. Dumating na eroplano, nakaalis na, tulog pa siya doon sa silya. Naiwan. So, minsan hindi natutuloy. Ngayon, ito, ang mensahe dito is yung kaligtasan ng mga tao doon sa Asia. Parang ang nangyari, magpipreach ako doon. Hindi pinayagan ng Panginoon. Paano maliligtas yung mga yun? Di ba ang gusto ng Panginoon, maligtas lahat? Sa lahat ng dako, merong maligtas? Bakit hindi pinayagan ng Spirit? Yun ang isang dapat puzzle. No? Dapat lahat ng gusto mong puntahan, mapupuntahan mo dahil in-hurry ka eh. Maikli lang ang buhay natin. Gusto natin mapuntahan lahat at bawat sulok, bawat lugar, mabahagi tayo ng Ebanghelyo. Yun ang ating nasa isip. Kung ikaw ay mayroong Holy Spirit at mayroong kang passion for Christ, passion for souls. Pero ito, makita natin, God has a different way and a different plan. God is a sovereign Lord. And His ways are not our ways. And His thoughts are not our thoughts. Yan po ang sabi ng Isaiah 55, verse 8 and 9. My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. My ways are higher than your ways. Sabihin, mas mataas ako, mas malalim, mas malawak, mas matindi, mas mataas ako mag-isip kaysa sa inyo. Kaya wag nyo akong questionin. Wag nyo akong salungatin. Wag nyo akong i-challenge yung aking mga desisyon. Kaya, pag sinabi natin, Panginoon, wag mo sasabihin, Panginoon, bakit ganun? Yun ang isa sa mga tanong na hindi natin pwedeng itanong. Pwede nang nating sabihin na, Panginoon, may purpose ka kung bakit hindi natuloy.
I recognize and I bow to your higher purpose. And I know it is for a higher good. Meron akong plano, meron akong gustong gawin, meron akong gustong mangyari, hindi nangyari. Alam ko maganda yung gusto kong gawin. Hindi violation ng kalooban mo. Kaya lang, hindi mo ako pinatuloy. I bow to you, O Lord. Because I know that your ways are better than mine. I know what you are doing is good. Kaya yan yung kinanta ni Luz. God makes no mistakes. God makes no mistakes. Kahit na minsan parang tragic, parang malungkot. Kasi meron kang plano kompleto na maganda na Sa yung nasa isip, makakabuti yan sa buhay mo, at minsan, na-include mo yung church, makakabuti yan sa church. Pag natuloy ito, naku, excite. Pastor, pag natuloy itong plano ko, talaga, included ang church dito. Tapos hindi natuloy. So, ang tendency mo, kung immature ka, magtatampo ka sa Panginoon. Ba't ganun? Nag-pray naman ako. May peace naman ako. Kaya ko naman. Maganda naman yung purpose ko. Ba't di natuloy? So pagka hindi ka advanced doon sa pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi mo nabasa na, my ways are not your ways. Magtatampo ka sa Panginoon. Buti pa. Mag-iba muna ako ng church. Mabuti pa, maglaylo muna ako kasi hindi ako pinagbibigyan ng Diyos. Mabuti pa, ay backslide muna ako. O, balik na lang ako sa Catholic Church. O iglesia. Magmumuslim na lang ako. Baka doon mas may chance masagot ang mga panalangin ko ni Muhammad. Minsan ganun no? At yan ang mga nangyayari. Minsan, makikita natin, mga Baptist na, mga faithful na, biglang, nawala. Di mo alam anong dahilan. O minsan, sinasabing dahilan, pero dispalinghadong dahilan. Magtataka ka na lang, kamot ka. Di ba alam niya na yun na mali yung gagawin niya? Paano mo ipa-follow up yung ganon? Alam niya na lahat, pero ginawa niya pa rin. Kakamot ka na lang sa ulo. Ang hirap i-follow up yung ganon. Alam yung scriptures, nagtuturo na, biglang, So, ganun po. That's part of our lives. That's part of our journey. That's part of our work on earth. There are many things which we cannot explain, but we know God works everything for good. For His good. Not for our, sometimes it's not for our good, but it's always for His good. It's always to exalt Himself and for His purpose. And His purpose is always correct, good, and holy. Kaya doon tayo matutuwa. No? Yun makaka-assure sa atin. Yun makaka-comfort sa atin dapat. Kung ikaw ay according to godliness. Pag nalaman mo na salungat ang lakad ng Diyos, sa lakad mo, tatanggapin mo ang kalooban ng Diyos. Ang Panginoon, Jesucristo na nga mismo Panginoon, aking Ama, sana hindi ko na inumin tong laman ng saro na to. But not my will, but thine be done. Bilang tao, ang Panginoon, He submitted His will to the will of the Father. Tayo rin. When we cannot understand, trust His heart. No. May mamamatay, may kakasakit, kahit pinag-pray mo, trust His heart.
trust His will. Trust His way. God is sovereign. And when kapos na ang isip mo, bakit hindi mo mapaliwanag, the secret things belong to God. That is always a drop of point. Deuteronomy 29:29. Maraming hindi ka maintindihan na kilos ng Diyos. But the secret things belong to God. So, another word of assurance. 12:00 tayo nag-umpisa. So, baka umabot tayo ng late na, no? So, medyo fasting muna tayo ng kaunti. As long as you are enjoying the Word of God, hindi ka makakaramdam ng gutom. Pagka hindi ka nag-enjoy, boring ito, gutom na gutom ka na. There are still mysteries in our lives, but God is providential. Pag sinabing providential, He has the government of the whole universe. Siya ang nagmamanage ng buhay mo, ng buhay ng pamilya mo, ng mga kausap mo, at ng buong mundo. Lahat yan ay nagtatagni-tagni. Hindi yan it is working according to the cadence that He determines. Kaya, alam natin na nagtitiwala tayo sa Panginoon na hindi siya nagpapabaya, hindi siya nagkakamali. At alam niya ang nangyayari sa atin. Kahit yan ay misteryoso. Hindi natin alam, ba't ganun? Alam natin na may purpose yan. The whole planning is of man, but the determination and final outcome is of the Lord. Tingnan niyo yung Proverbs 16:33. Proverbs 16:33. The lot is cast into the lap, but the disposition is of the Lord. Ano yung sabihin niyan? Yung lot. Parang lottery. Now, hindi nag-i-encourage ang Panginoon na tumaya tayo sa loto. No? Ang ibig sabihin ng lot, kasi nung unang panahon, pagka dalawang equal things, parehong mabuti, parehong moral, parehong tamang gawain, pero wala kang mapili, hindi ka maka-prefer, magkakaroon ng lot, casting lots. Kagaya nung pumili sila ng sino yung papalit kay Judas, they cast lots. No? Kasi para magpe-pray muna sila, Panginoon, ikaw po ang makakaalam ng lahat ng bagay, ikaw po ang magbigay sa amin ng guidance, anong gagawin namin, sino pipiliin namin para pumalit kay Judas. Yun. So, napili si Matthias. Yun. By lots. Hindi sila nag-pray na, Panginoon, panalunin mo po ang numerong ito. Baka yung iba magkaroon ng wrong idea eh. At, Panginoon pala, dispose ng lottery. Pwede pala, nasa Bible pala yung lottery eh. Hindi po, wala po yan. Ano? Ang ibig sabihin ng lot, kahit ano ang nasa isip mo na mangyari, namimili ka, the disposition is of the Lord. Yung resulta ng lot na yon, ng casting lots na yon, sa Panginoon yun. Okay? That's the meaning. And another is in Proverbs 21:31. The horse is prepared for the battle, but the safety is from God. Gera ka, no? Prepare mo lahat para panalo ka. Lalagyan mo ng damit yung kabayo mo, pipiliin mo yung pinakamabilis, yung sumusunod sa tigdig mo. Okay? Proverbs 21:31. Pero, kahit anong gawin mong paghahanda, pwede ka pa rin mamatay sa gera. Or, kahit hindi ka masyadong maganda, napili mo yung
yung hindi na pinakamabilis, nauna na sila na sa kanila yung pinakamabilis na mga kabayo, pinakamakisig. Tapos sa'yo yung lalamyalam yung kabayo. Pwede ka pa rin hindi mamatay sa gera. Safety is of the Lord. Yun. So, yun po ay wala sa tao. Ang turo niyan, wala sa tao ang determinasyon kung hanggang kailan ka mabubuhay at kung ikaw ba'y mapipili sa susunod na trabaho, ikaw ba'y matatanggal, no? Siyempre, gagawa tayong paraan para maging efficient tayo, magkaroon tayo ng integrity. Maging tayong fulfilling our duties. Pero, kahit na ginawa mo na lahat yan, kung may plano ang Diyos sa'yo na mas maganda, mas magandang company, mas mataas na sahod dun sa susunod na company, matatanggal ka dyan sa trabaho mo. Kasi may plano pala ang Diyos na mas maganda. Yun yun. Huwag ka magdidalamhati pagka ikaw ay you're fired. Kasi God has a better plan if you believe in God. God can do many, many wonderful things for His children. Ganon din naman sa panliligaw. Diba? Nanliligaw ka. Tapos, yun na yung pinaka-the best sa church. So, pagka nakuha mo yun, masaya na ang buhay ko. Pag sinagot ako nito, masaya na ang buhay ko. Tapos, sinabi, friends na lang tayo. Lungkot mo na ngayon, no? Magbabackslide ka muna, hindi ka mapakita, pahiya ka eh. Huwag ganun. Diba? God has a better plan for you. Maaaring tinetest ka lang nun kasi yung pala gusto niya, tindihan mo pang panliligaw. Minsan ganun mga babae eh, di ba? Babastering ka muna, pero tingnan ko nga kung pagka binasted ko to, magpe-persist pa siya, ibig sabihin, mahal niya talaga ako. Sasagutin ko na siya sa susunod. Minsan ganun, ano? Ganun yung experience namin. Okay? So, yan po ang plano natin, but God has a better plan. If we are sensitive to God's schedule of our journey, the time and place where we go or not to go, that is the best kind of life. Maging sensitive lang tayo. No? Alam natin kung ano ang paano kumilos ang Panginoon at lagi tayong magsasubmit. So, that is the reason why pag sinabing, bakit kaya magpunta sa isip natin, ba't kaya hindi pinayagan si Paul and Timothy na bumiyahe sa Asia at sa Bithynia. Pero pumayag ang Panginoon na pumunta sila sa Phrygia and Galatia. God knows better. God knows best. Yun lang. Kaya tinanggap ni Paul yun. Hindi siya nagtampo. Kung saan pwede, pasok sila. Hindi sila nagsabi, bihira, gusto natin sa Asia, laki sana ng ministry doon. Ayaw ng Panginoon eh. Balik na tayo sa Antioch. Pahinga muna tayo 1 taon. Dami nating plano, ayaw ng Panginoon tayong bigyan ng permiso. So let's go. Let's rest. Pero, di ba meron tayong elect doon? Paano yun? Paano yung mga naghihintay ng ebanghelyo doon sa lugar na yon? So, isa pa yan sa mga dapat nating itanong. Hindi sila pinayagan na pumunta ng Asia, paano yung mga hinirang ng Diyos doon? Now, because of these verses, we can conclude that in the act of salvation by God, the lost and the elect, it is absolutely God who chooses whom to save, how,
He will save, and when will He save them? Panginoon ang nag-uutos at nagde-determine kung kailan ka maliligtas. Yung iba sa atin, naligtas na bata pa. Alam mo na ang kaligtasan, alam mo na, kilala mo na si Kristo, bata ka pa. 19 years old, yung iba, 17 years old. May nagkiklaim nga ng 4 years old. Medyo duda na ako doon, 4 years old. No? 4 years old, pambihira. Mahirap yung mga 4 years old, ang alam lang yan, kumain ng ng gatas. No? Uminom ng gatas. Maglaro. Pero maintindihan yung gospel, masyadong matindi yun. Hindi natin alam paano kumilos ang Panginoon, pero yung mga ganyan, I didn't even, when John Michael was 4 years old, I didn't even try to give him the concept of sin. No? Medyo intay pa ng 5, 6, yan. Pagka nagtatampo na lagi, at gumagawa na ng away, yan, medyo, nagkakasala na to. Kailangan, bigyan ko na ng gospel ito. Yan. Si Shayna kaya, kailan yan natin wiwitnessan? Na? Si Baba, wini-witnessan na ba natin si Baba? No? Hindi pa? So, yan, dalawang yan, prospect natin yan. Prospect. Kasi, kailangan maging sensitive tayo. Kung yan ay pwede nang makaintindi ng gospel. Okay? So, it is God who determines kailan ka maliligtas. Yung iba, kung kailan yung 1 taon na lang mabubuhay, doon siya maliligtas. No? Yung iba, talagang away sila. Tapos, nagpe-pray lang yung misis, pinagpe-pray niya yung asawa niya. Hindi siya bumitaw, Panginoon, iligtas mo yung asawa ko. 10 taon, pinagpe-pray niya. Hanggang sa dumating ang tulong ng Panginoong Diyos, niligtas yung kanyang mister. So, kapit lang tayo sa pangako ng Panginoon Diyos. That God will give salvation to our loved ones. So, if there were elect of God in Asia, Bithynia at that time, anong pwedeng gawin ng Diyos? Kung may elect doon sa Bithynia at sa Asia, pero hindi nakapunta doon si Pablo, hindi na-witness, pwedeng nakarinig yung mga taga-Asia and Bithynia, meron daw namatay, pinatay sa krus. Tapos pupunta sila sa Jerusalem out of curiosity. Alam niyo ba, during the book of Acts, when the Holy Spirit came down, there were Arabs and Phrygians. Galing sa iba-ibang parte ng mundo, nandun. Tinipon ng Panginoong Diyos sa Jerusalem. Bakit sila nandun? Magse-celebrate sila ng Feast of Pentecost. But God has other plans. God has a plan na makarinig sila ng Ebanghelyo ni Kristo. So, hindi porket hindi ka pumunta doon sa isang lugar, magiging unsaved na yung buong bayan na yun. Pag may gustong iligtas ang Panginoon, meron siyang paraan para maligtas ang kanyang mga hinirang. Hindi pwedeng short. Pwedeng gamitin ng Panginoon ang mga halaman. Paano gagamitin ng Panginoon ng halaman? Yung papyri or papyrus, halaman yan Yan yung isa sa mga paraan kung paano na isulat ang Book of Moses. Ang sinulatan at kinopyahan ay papyrus. Leaves. So God can use even leaves
even plants, to spread the gospel, to spread the message of God. He can even use animals. Paano? Yung balat ng bakang bata, ang tawag doon ay velum. Doon yung skin na yon, yung animal skin, yun ang ginawang papel noon. Ginagawa yan sulatan. Kaya meron pa tayong mga bago na imbento yung imprenta, meron tayong mga parchments na kung saan doon nakasulat yung mga lumang tipan. At kahit yung bagong tipan, ginamit parchment. So, kita nyo, no? God can use travel. God can use horses to travel, camels. God can use parchments. God can use papyrus. To, kahit na hindi tao pumunta, yung mensahe pupunta sa kanila. Para sa kaligtasan ng kaluluwa. So, God can importante lang, walang naliligtas without, sa panahon natin lalo na, no, ngayon, walang maliligtas kung hindi niya kilala si Kristo. Yun ay importante. Kung hindi niya naririnig pangalan ni Kristo, at hindi siya nagtitiwala kay Kristo, walang kaligtasan yun. Kaya ano ang gagawin natin? We will try every avenue to go to the regions beyond. We will try every kind of method para makapunta sa isang bahay at makaupo kasama nung may-ari ng bahay para bahagian ng salita ng Diyos. Kagaya nun, nakita ko, nagbebenta siya ng lansones. Pinuntahan namin. So, sabi ko, pwede bang mag-Bible study dito sa bahay nyo? Pwede naman po. Kailan ba? Huwag niyo sabihin, pwede pala? O sige, bye. Hindi. Anong telephone mo? Anong pangalan mo? Kailan tayo pwede? O sige sa Lunes, tanghalian, after ng tanghalian, andito kami. This time, para bahagian. Kahit isang beses lang. Ganun lang ang di ba? Nagpapagupit ka ng buhok. Nagpapamanicure ka. Merong nagtitinda dyan sa Bahay Pag-asa ng mga bag, ng kung ano-anong mga items. Bilihin mo. Kung kailangan mo, bilhin mo. Pero wag kang matapos sa bilihan lang, tapos goodbye na. Kausapin mo. Pwede bang ma-invite ka? Dito lang kami sa Bermosa. Ito ang trucks, Ito yung address namin. Ito ang phone ko. Ano ba ang FB mo? Ano ba ang name mo sa FB? Ife-friend kita. Pwede ba yan? Pwede. Ife-friend. Damihan niyo yung friend nyo. Makialam kayo. Tayo. Huwag tayo isnab. Kahit papaano, you try to go inside the homes of people for the sake of the glory of God. For the sake of the gospel. Huwag yung kung ano lang yung item ang gusto mo. Pag nakuha mo na, goodbye. Wala na akong pakialam sa'yo. Diba? Kahit yung nagtitinda ng itlog dyan sa sa Bahay Pag-asa, sa ano bang road yun? Avenida. Dyan. Diyan kami bumibili, sa Pasong Buhaya. Diyan kami bumibili ng itlog So, habang wala kang ginagawa kasi nagbabantay ka lang ng itlog, ito babasahin, Di ba? Yung sa titinda ng tubig. By chance, the Lord may talk to his heart. And, ito na pala iniintay ko. Meron mga nag-iintay na lang dyan Matagal na nag-iintay na may magbahagi sa kanila. At merong
magsabi. No? So, yan po ang paraan ng Panginoong Diyos. Kahit po sa Asia and Bithynia, kahit sa mga lugar na hindi mapapasok ni pastor, pwede kayong gamitin ng Panginoon. Hindi lamang nakadepende sa pastor ang pagbahagi ng gospel doon sa mga iba-ibang lugar. Kaya nga po ito ay church. Kaya ang sinabihan ng Panginoon na, go into all the world, church po yun. Hindi apostles lang. Hindi pastor lang. Church. Kaya doon sa mga nagbabalak na naiisip nyo, magandang church to. Sasali ako dito. Magiging parte ng buhay nyo, magbahagi ng ebanghelyo. Okay? At yan ay katuwaan ng mga members na. Tama ba, members? Katuwaan natin yan. Lalo na pag nakita mo umattend, tapos nakita mo tumanggap sa Panginoon, tapos nakita mo nagpabaptize. Wow! That will revive your soul. No? Tapos ngayon, nandito na. Tama? Tapos tumatayo na rito, nagpapaawit. Nag-MC. Tama? Si Khalil. Dati, sasama-sama lang yan. Tutulog-tulog lang yan dun. Hindi nakikinig. Sabit lang siya eh. Sa mga De La Cruz. Diba? Sige, sama ako. Lalo mo ako ginagawa sa bahay. Tapos, hindi ko nakikita ang mata niya habang nagpipreach ako dito. Doon lang siya sa sulok. Tapos, pag uwi na, dito ka pala. Ngayon, tumatayo na rito at nag-MC na ng ating church. Praise God. Tamo? Kahit nininervyos siya. Pagka mga 2 salang pa yan, nako, malakas ng adlib niyan. Parang si JR, si RR. Okay? So, ganyan lang ang buhay no? Gagamitin ka ng Panginoon eventually. Tayo po ay dadating sa panahon natin na hindi lamang, lalo na yung mga kalalakihan dito, hindi lamang ang goal natin umattend. Ang goal natin ay first, maging para kang Timothy, sumasama kay Paul. At in the future, ikaw na yung parang si Paul, na umiikot na sa iba-ibang lugar, naghahanap ng kaluluwa, nababahagian. So, kaya tayo may men's training. Tsaka yung mga ladies, so, maghahanap kayo rin ng role sa buhay ng pananampalataya. Pwede kayong umawit. Pwede kayong magbahagi. No? Pwede kayong magsulat. Maraming paraan para kayo ay gamitin ng Panginoon. So, how did the Spirit prevent? Ito na yung last point. Hindi ba tayo, siguro nagtataka tayo, paano kaya ginawa yun? Na sabi, suffered them not. Hindi sila pinayagan. And forbidden of the Holy Ghost. Paano kaya yun? Well, first of all, ang una nating isipin, siguro, kung nagsalita yung Holy Spirit, pwede. No? Siguro, habang papunta na sila sa naglalakad na sila papunta sa Bithynia or papunta sa Asia, sabi ng Holy Spirit, wag dyan. Maybe it is an audible voice. Maybe it's a vision. Like the Macedonian call, it is a vision. Maybe it's a dream. Maybe it is an angel or a prophet. Minsan, di ba, papunta si Paul sa Jerusalem, pupunta siya sa, papunta siya. Tapos sabi, si Agabus, sinalubong siya, kinuha yung balabal niya, pinunit. Bira yun, may makasalubong ng kapatiran, pupunitin yung damit mo. Uy, bakit? Ang mahal, bili ko dyan. Ito ang mangyayari sa tao na may-ari nito. Ang bihira. Baklase talaga mga propeta noon.
unreasonable. No? So, yun, galing sa Holy Spirit yun, galing sa Diyos yun. Pero hindi, tumuloy siya kasi hindi naman sinabi na huwag kang tumuloy. Ang sinabi lang, etong mangyayari sa'yo. So, hindi napigil si Paul. Pero, so, yung Holy Spirit, sabi, hindi sila pinayagan, may ginawa ang Panginoon. Maaaring, dito sa atin, sa panahon natin ngayon, no? May plano ako. Sabi ko, 10 taon bago tayo magtayo ng building dito sa Imus. Yan ang plano ko. Mag-iipon muna tayo ng 10 million. Yun ang plano ko. Hindi ko alam ang kalooban ng Panginoon, pero kung ako tatanungin nyo, mag-iipon tayo ng pera, pag meron na tayong 10 million, umpisa tayo ng building program. So, year after year, pasok yung pera, ipunin natin. Okay. May nagsuggest, Pastor, gawin natin yung church magboboto. Okay. Natalo ako. No? Sabi ng church, wag na yan, parang garahe lang. Building na. Sabi, sige. Yan ang gusto ng church, building. Ito ang pera. May mga nagbigay ng impossible na amount na hindi ko ine-expect. Maluha-luha ako, masyak-syak ako, no? Na may magbibigay ng ganon. Ay talagang kalooban ng Panginoon Diyos na may building tayo. At ito na nga! Di ba? Hindi natin pinlano na in 2 years meron tayong ganito. Nandito tayo sa 2nd floor. Sipin mo yun. God is the God of impossible things. So, sunod lang tayo sa Panginoon. So, but if the whole church vote against you, you follow, maybe that is the way God speaks. Kahit may plano ka, pero the church votes. Or merong event. Halimbawa, si Paul pupunta na sana sa Bithynia or sa Asia, sakay-sakay siya ng kabayo, biglang napila yung kabayo. Tapos wala na siyang mabili, wala na siyang pambili. Wala namang for rent na kabayo nun, yung parang taxi. O lalamove. Kaya, wala na. Diba? Tigil sila. Or, halimbawa, biglang may bagyo. Kagaya ni Jonah. Ang plano niya, pupunta siya ng Spain. Biglang may bagyo. Kaya, iniluwa siya ng malaking isda saan nga yan? Nineveh. Ang plano niya, Spain, napunta siya sa Nineveh. Di ba? So, minsan ganun eh. Gusto niyong pumunta sa Enchanted Kingdom, ang plano ng Diyos, dito kayo ngayon. Gusto niyong mag-outing, pero dito kayo. Okay? So, yan po. God always prevail because He is stronger than us. And so, ang atin pong Panginoon, we have to recognize that He is the master of our journey. That He is in control of our lives. And even our salvation and the salvation of others. Tayo po ay tumayo na.